Pawindoro. Kalapan. Kalapan. Tao ba? Sarap. May aso. O ano ka? May mapila po ba yan? Meron. Sir, Hello mga ka-vlog-vlogan, and today is the day para kami ay umalis dito sa General Trias, Cavite papuntang Dumaguete City sa Negros Oriental. And I'll take you along with the journey at nakita nyo naman yung mga preparations na ginawa namin dahil dala ulit namin ang aming 3 aso at 4 na pusa. Ang ginawa lang namin different this time, yung mga pusa hindi na kami nagdala ng cage. Bumili kami ng backpack na pwede sa mga pusa, na pang pusa. Tapos naka-mesh siya kaya hindi mainit kasi aircon naman dito sa loob. Tapos yung mga aso, para hindi magkalat yung mga balahibo, bumili kami ng kulambo. As in, kulambo, mosquito net. Nilagay namin siya sa likod. Kung makikita nyo, ayun no, parang may mga pula-pula. Yun yung mosquito net. Para lang hindi kumalat yung mga balahibo kasi naglalagas ng balahibo. So, ayan. So, paalis kami. The time is 9 o'clock. 9:11 a.m. Paalis pa lang kami dito sa subdivision namin. Sa part na to mga ka-vlog-vlogan, nagkamali kami ng desisyon dahil dito kami dumaan sa Tagaytay pababang Batangas. Sana pala nagdire-diretso na lang kami ng South Luzon Expressway kasi mas mabilis sana yung biyahe. Dito kasi sa ruta na to, medyo inabot kami ng lagpas 1 oras mula sa subdivision pababang Talisay, Batangas. So mas matagal yung biyahe, mas mahaba yung biyahe. Pero dahil first time namin dumaan dito at na-enjoy naman namin yung view, medyo okay na lang din kahit pa. Natuwa naman kami sa mga nakikita na. Pero yun na nga, next time na lang pag punta kami ng Batangas Pier, doon na lang kami dadaan sa South Luzon Expressway. Lesson learned, and ganun talaga. Pawindoro. kalapan. Kalapan. Tao ba? Sarap. May aso. O ano ka? May mapila po ba yan? Meron. Sir, paproba ay patatakan nyo muna sa animal quarantine yung papel nyo sa kayo bumalik. May shipping permit na kami galing BAI. Okay. Bali, may tatakan po ba yan galing sa animal quarantine? Diba BAI is shipping ano na yun? Quarantine na yun? And DQSD na yun? Hindi. Kailangan po ng tatak nila dyan. Yun po, patakan nyo po muna doon. So apparently guys, nandito na kami sa Batangas Pier and meron silang fina-follow na ibang process. So siguro dahil major port siya, so pagpasok namin, sinabi namin na may dala kaming aso. Tapos di ba meron na kaming mga permits. Dito na nagiging handy yung mga pagkuha namin ng mga permits dahil sabi nung guard, kailangan daw munang tatakan ng Bureau of Quarantine, and eto yun, nandito kami ngayon sa Bureau of Quarantine. Ayun yung kasama ko na nag-ano na siya, nagpapatatak na siya doon kasi yung permit yun na yun mismo, tatatakan lang daw. So yun, nagpapatatak siya. So after niyang tatakan, babalik daw kami sa guard. So I don't know kung ano yung next process, pero at least alam na natin. So yun yung first step. So at least 'di ba, nung kumuha kami ng permit para sa mga aso, pusa, sa mga alaga, hindi na kami na problema na ay kailangan pala ng ganun, kailangan ng ganito. Tatak lang ang kailangan namin, and libre naman 'yon. So yun, wala masyadong problema. Wala masyadong aberya. So yun yung advantage. Kaya bakit kailangan kumuha na kayo ng mga permits at mga vaccination records and everything. So balikan ko kayo mamaya, tingnan natin kung ano yung mangyayari dun sa guard, ano pa yung next process and next steps para makasakay na tayo finally ng barko at makatawid na papuntang Mindoro. Kuya, after po nito, saan kami? Sa terminal ticket of kaya. Okay po. Pahalan lang ba? Michael. Kaliwa na po kaya. Sa Roro. Ronaldo. Salamat po. Kanya yung ticketing po, kuya? Ilan po kayo? Ha? Ilan po kayo? 2. Kunin ko po yung stop. Yan po sa bitana. Tapos after nito, Kanan po, Marshall. Marshall Lane.
Sir, pakalapan po. Paskat kami sir. 1 PM po. 1 p.m. Loading na po. Loading na. Ayun, 12:50 na rin naman. Oo. Kasi Okay. Oo. Magkano? Magkano? Ano pa yung ibang Roro? Bali, meron pong 1 PM din ang sir night. Ang alam po namin. Pero wala po sila. Hindi po sila titigit. Kami po. Ano to, fast cut? Ano kayo fast cut? Paskat po. Kung mabilis din. 1 hour and 45 minutes po aming biyahe. Maximum po ito. Kano? Magkano? ilan po kayo dyan? Dalawa. Pasuyin na lang po ng driver's license. Pipicture na lang po namin sir. Mag-aircon po ba kayo? Thank you. Ha? Mag-aircon po kayo? May kasama akong aso eh, so mag-stay lang ako sa kotse. Okay. Ikaw? Gusto mong baba? Hindi, dito lang. Babalik din naman ako dito. Kung sir, yung ating nga po palang alagay, bawal po sa ako. Pero pwede Ay, hindi ko ibababa. Dito lang ako. Thank you. How much? Kailangan i-read this? Mamaya sir, doon na lang po. Oo. On time bang alis? Yes po. Loading na po. Gusto ko sana, pwede, doon na lang ako makipag-usap na doon ako. Gusto ko sana sa pinakaloob ako kasi para hindi ako mainitan. Po, pwede po. Sa may... Doon ako sa gilid, diba? May lilim yun. Oo. Bali, yung jeepmate na pong mag-assassin. For 230 lahat, sir. 4,230. Dalawa. 4,000. 230. Tara. Ang ano? Hindi mo ilagay yun. Pwede pa yung staple? You have a stapler? Wala po. Kukunin po din yung Ako pin kunin namin, naman sir. Pwede po pa pila. Mold. Dapat dalawa kasi dalawa tayo. Lager kayo sir. Manifesto yan eh. Siya. Hi, vlog. Ay, may ano yung camera eh. What's up, madlang people? Mabuhay. Sir, continue po. 270. Thank you. Bali po, sir, kaliwa kanan, RAM 7 po. Okay. Thank you. Cut. Ika po. Oo. Ano po? Sabi na po sa gate. Yeah. Paskat po. Kaliwa po kayo sir. Padalawang gate. Kanan po. Alin di? Ito. Ay, hindi. Wala na to. Kaliwa po sir. Padalawang gate. Okay, salamat kuya. Sir.
Hello mga kablog-vlogan, isang magandang umaga sa inyong lahat. And nandito na nga kami sa Bulalakaw, Oriental Mindoro, no? Nasa dulo na siya ng Mindoro. So hindi na ako nakapag-vlog kahapon, hindi na ako masyado nakapag-update dahil first time namin mag-visit sa Mindoro or first time namin dumaan, nakarating ng Mindoro in general, Mindoro Island in general. So medyo inabsorb na namin yung paligid and everything. So hindi na ako pag-vlog. Dumating kami dito sa resort na pinagsistayhan namin mga bandang 7:30 or 8 na ng gabi. So priority, of course, magpakain ng hayop, magpatae, magpaihi. So all the good stuff. So yung priority kami, hindi na talaga ako nakapag-vlog. So this time, summarize ko lang sa inyo kung ano yung nangyari sa amin kahapon pag-alis namin. So dun sa Batangas Pier, first time namin mag-Batangas Pier, and I should say isa siyang major na port, major hub talaga siya kasi halos lahat ng isla dito sa almost central Philippines nasa dun nagte-take off sa take off patawag dun. Doon nagsimulang maglayag sa Batangas, karamihan, di ba? So, major hub siya. So, medyo strict talaga siya pagdating sa mga policy sa mga hayop. So, yun yung sinasabi kong advantage kung bakit kailangan nyo kumuha ng mga permits. Kahit sabihin na natin hindi required or what. Required talaga siya. It's just that meron lang mga instances or mga ports na medyo relax lang yung policy nila or relax lang yung pagpapatupad nila sa ganung policy. Pero sa Batangas, hindi. So, nung nagdumating kami, since meron na kaming permit, diba, galing sa Bureau of Animal Industry, print namin yon. Pagdating namin sa Batangas Pier, kailangan daw lagyan ng stamp, as in tatak, ng quarantine. So, hindi muna kami pinapila para sa RORO ng mga vehicles. Pinapunta muna kami dun sa Bureau of Quarantine na office, which is within the within the vicinity lang naman ng pier. After nun, tinatakan lang. As in, sobrang tinatakan lang. Chinek lang nila kung okay na ba. Kasi in any case, approve na kasi yun siya ng BAI. Hindi na yun problema talaga. Tatak lang talaga gagawin nila. So after nilang tinatakan, ayun, pumila ulit kami. Bumalik ulit kami sa guard. Tapos, binigyan na kami ng stub. Parang stub. And then, ayun na, papasok na kami dun sa pumasok kami sa pier. Na pagpasok namin sa pier, nagbayad kami ng 129 pesos, parang terminal fee siguro yon. Doon mismo sa gate, doon lang kami sa gate nagbayad, 129. After nun, dire-diretso na kami, pinapunta na kami sa parang, ang tawag doon, basta may isang area doon na i-guide kami kung saan kami pupunta. So, after namin nag-guide, pumila na kami kaagad. Doon sa pilahan, doon may mga sasakyan na doon. Tapos maraming mga barko na kasabayan na nagpapasakay na ng mga passengers, di ba? So, ang pinili naming sakyan ay yung Fast Cat. Now, dun sa Fast Cat, may separate pila ng Fast Cat. Tapos, merong mga vendors na vendors ang tawag ko sa kanila. Merong mga taga Fast Cat na nandun na sa pila. Kukonvince sila na, sir, mag-Fast Cat na kayo or what. Yun na yung bilhin nyo. Or yun na yung sakyan nyo. So in any case, yun na rin yung binili namin, sinakyan namin. And we paid around 3,800. Around 3,800. Kasama na yung mga tao and yung sasakyan. Yung sasakyan namin is classified as SUV. SUV yung considered yung sasakyan namin. Although compact SUV naman kasi talaga siya. So yun yung classification ng sasakyan namin. And then after namin bumili ng ticket, ayun, dire-diretso na. Ang maganda kasi noon is ang timing namin, ang dating namin sa pier is paalis na yung 1 o'clock na afternoon na trip going to Mindoro. So pagdating namin around mga 12 plus na yon, or around mga 12, ganun. Dire-diretso na kami. Pinapasok na kami pagkatapos na yung bumili ng ticket na around 3,000. Pumasok na kami sa pier mismo. Pagpasok sa pier, diretso na kami sa barko. Pumasok na kami sa barko. And pagpasok namin dun, ayun na. Nag-antay lang kami ng ilang minuto. Wala pang isang oras. Umalis din kaagad. The good thing with Fast Cat is medyo on time siya. Or kung ma-delay man siya, saglit lang na delay. Hindi yung delay na oras ang bibilangin mo. So siguro delay namin siguro nasa around 30 minutes lang na delay or 20 minutes na delay, ganun. And then set sail na kami.
So pagdating namin doon, the journey or the travel time was around, ilan ba yun? 2 hours lang. Yeah, 2 hours na travel time. So, syempre, expected namin dadating kami ng 3 o'clock pero dumating kami around mga 3:20, 3:30 kasi nga delayed nga naman yung alis namin sa Mindoro. So, I mean sa Batangas. So, yun. Dumating kami mga 3:20, 3:30 and then, ayun na, dire-diretso na yung trip namin papunta dito sa Bulalakaw. Ngayon, there are 2 options pag tawid mo going to Katiklan pag dito ka sa Mindoro. Actually, 3 options. Your first option is you can go the route ng Halapan going to Katiklan, Rojas, which is another town here in Mindoro, Oriental Mindoro, Rojas Port, and then Rojas going to Katiklan, and then ito na nga sa Bulalakaw, which is sa dulong part ng Mindoro Oriental Mindoro. Pinili namin tong Bulalakaw kasi number 1, fast cut yung vehicle niya. And fast cut yung medyo mabilis siya. And wala lang, nagustuhan namin ang fast cut in fairness. And then, yun, 10 o'clock. Fix kasi yung schedule nila dito. 10 in the morning and also 10 in the evening. So, dalawa ang trips niya ng fast cut dito sa Bulalakaw, papuntang Katiklan. So, we selected the 10 a.m. na trip. Kagabi sana, kaya pa naman sana namin ng 10 p.m. na trip going to Katiklan. Pero ayaw nga namin magbiyahe kasi ng gabi. At saka yung mga animals namin hindi pa nakakakain, hindi pa nakakaihi, ganon-ganon. So we opted to stay overnight dito sa Bulalakaw. Yun na, papakita ko sa inyo yung tour dito sa resort. Very short tour. So yun lang ang summary ng aming trip kahapon. And then today, we're going to Katiklan. 10 o'clock mula dito sa Bulalakaw going Katiklan. And I'll give you an update and I'll see you next time.